mabuting pastol. Pero pag abot sa 11, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. I remember sa awit 23 verse 1, sinabi ni David, sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magugulang. In other words, mga kapatid, sa una pa lang, nakita na ni David na si Jesus ang mabuting pastol. Si David, dili siya king. Dili lang siya king, kundi ginakonsider pa siya the prophet. So nakita na ni David na si Jesus ang pinatunayan ni David. Ang sinabi ni Jesus na I am a good shepherd. Kaya ang trabaho ko sa shepherd is to care the flock. Ang trabaho ko niya, alagaan ang mga tupa, ang kawang. Kaya naman po ganda sa tupa. So ang tupa, sa research ko, more than 500 times siya sinabi sa Bible. So, natatandaan ko ba natin ang si Cain at Abel? Naghandog sila na duwa. Si Cain naghandog kasi si Cain sa tanong mga time, agriculturist. Para tanong siya sa plan sa nakapokus. So, naghandog ang duwa, ang dili mo ni Cain, naghandog siya sa niyang mga tanong, pero dili na lugod ang Diyos. Si Abel naman ang niyang trabaho para buhay sa tupa. So, nalugod ang Diyos dahil gin-offer ni Abel ang pinakamainam, walang kapintasan na tupa. So, sa una pa lang, ginagamit ang tupa for sacrifice. Ang pag-inan na pagsakripisyo paghahandog, nagpadayon na hanggang sa pag-abot ni Jesus. So, pangunahing source of income sa gitnang silangan, Middle East. So, sa Middle East, na which is, yun na, aram naman natin ng gila, Iran versus Israel. So, amin na sa Middle East na yung tawag. Sa una ng mga panahon, ano talaga ang pangunahing na source of income? Ang mag-alaga sa mga tupa. Sino po ba ang nakatilaw na o nakakaon na sa tupa? Di ba? Manamit siya, di ba? Sabi nila, mas manamit pa daw yan sa kanding. Kaya bati-bati ko, kasi kung man ako kakaon, wala daw ang ulo. Wala. So sana, makakaon kita sa tupa. Bago man lang kita mamatay. So, manamit siguro sa mga steak or sa mga sikat na restaurant. Tapos kung kamot sa hindi pa nakakaon. Gusto niyo po magkaon? Ipapita. Makakaon kita pira-pira. So manamit daw ang tupa. Kaya man, siya ang source, ang pangunahing source of income sa ito ng mga panahon. Sa ito ng mga panahon, pag ikaw sa mga tupahan, mga alaga ng mga hayop, consider ka na mayaman. Dili pares na ikaw ka ng kandingan, ikaw ka ng bakahan, dili ka pa mayaman. Sa panahon, pag ikaw ka sa thousands of flock na ginalagaan, consider ka na mayaman. Dili man lang sa Pilipinas, ang mga agriculturists o ang mga farmers, dili siya mayaman. Pero pag abot sa ibang bansa, napakayaman sa mga farmers. Lalo na ang nangalaga sa mga hayop. Okay po? Ang tupa ay kumakatawan sa tunay na tagasunod ni Jesus. Kaya po, ano nga sa atong mga sabing sugad? Ang tanong, tupa ka ba? Tunay ka bang tagasunod ni Kristo? Pakisabi mo sa katagin mo, tupa ka ba? Are you a sheep? Or a goat? May doon ka talaga sa dalawang hihik daw. So are you a sheep? Tunay ka bang tagasunod ni Kristo? Now, ang challenge for us today is dapat tayo ay tupa ng
Diyos. So, din po kita kanding. Dapat tayo ay tupa ng Diyos. Tayo po ay dapat tagasunod, tunay na tagasunod ni Kristo. Okay po? So, paano natin malalaman na tayo ay tupa, tagasunod ni Jesus? So, may tatlong bagay upang malaman natin na tayo ay tupa, tagasunod ni Jesus. Number one,